everyone! Welcome back again to Sunly Adventures Vlog! So, for today's vlog guys, is meron na akong nabiling saba doon sa Asian store kahapon, di ba? Pumunta kami ni Joanne doon sa Asian store. And then, may nakita kaming saba. So, bumili ako ng saba kasi nga, today is gagawin ko siyang toron or di kaya banana Q. Nakadepende sa mood. Pero meron akong lumpiang wrapper. So, nilagay ko na siya doon sa kitchen para hindi na siya dikit-dikit kasi nga naka-frozen siya. So, ayun guys, di ba kahapon, nag-barbecue kami sa lake. And alam niyo ba, nakakatawa talaga kahapon. Akala ko ngayon hindi titigil yung ulan kasi nga sobrang lakas ng ulan kahapon. Na-timingan pa nasa gitna ng pagba-barbecue kasi nga yung iba is naluto na. And yung iba hindi pa. Tapos, biglang lumakas yung ulan. Pero after mga 5 minutes siguro yun, and then tumigil na siya. So, wala nang sumunod na ulan. So, ayun. So, anyway, today is Monday, and nasa work si husband, kasi nga, di ba, wala akong work ngayon. So, bukas pa yung work ko, ng mga 6 a.m. So, magluluto din ako ng aming dinner. Nakamarinate na yung chicken. At saka magluluto ako ng vegetables. So, ayun guys. Let's go to the kitchen. So, kunin ko lang yung mga lulutuin ko sa rep. Take a chance. So, ito guys yung banana na nabili ko sa Asian store. Akala ko nga hindi siya saba kasi nga tingnan niyo naman Para siya yung isang klaseng saging sa Pinas, yung maliliit. Malambot na siya. Tapos ito yung aking spring roll, lumpia wrapper. Ito pa yung tira nung nakaraan nung naglumpia ako. Tapos ito naman yung chicken na marinate. So prituhin ko lang siya. Ayun, ito din yung binili namin na frozen vegetables sa Germany. Si husband yung kumuha nito. Kaya kami guys bumibili ng mga frozen food kasi kapag siya yung nagluluto, mabilisan lang. Kasi nga diba kapag kung yung mga fresh vegetable yung lulutuin niya, baka abutin siya ng matagal. And, kailangan matulog. So, yun. So, ito yung vegetables. So, isasalang ko muna itong manok bago ako mag-start mag-wrap ng lumpia, ng turon para maluto na itong fried chicken kasi nga baka mamaya dumating na siya yung mag-aalas 3 na ng hapon dito. Nabisi din ako kahit nandito lang ako sa bahay, ang busy ko. Naglaba din ako ng mga damit, naglinis. So, ayan. Talagyan ko ng egg. Tapos, lalagyan ko pa ng extra pepper. Kasi maglalagay ako ng harina. Tsaka, konting asin. So, ito yung harina. So, guys, mag-comment kayo kung ano yung gusto nyo ipaluto sa akin. Na magugustuhan ni Mr. yung yung Filipino food. Kasi naubusan ako ng ng putahe. So, ayan. So, ayan, haluin ko lang. I'll be anything. Sino dito yung alam na na kantang Risk It All? Na-addict na ako din sa na yan, sa music. Yan yung palagi kong nakikita sa FYP ko. Risk It All by Bruno Mars. Sila Joanne kahapon, nakauwi sila ng ng mga more than 9 PM na kagabi. Kasi after namin sa lake, nagstay muna sila sa bahay bago umuwi kasi nga medyo basa din kami noon, 'di ba? Kasi nga naulanan kami.
And mabuti na lang may payong. Kahit pa paano, hindi kami sobrang nabasa. Buksan ko lang yung apoy. So, hindi ko siya lutuin sa air fryer. Kasi gusto ko yung ano lang yung normal lang na pagkaluto ng fried chicken. So, ayan. Tapos ito, meron siyang ano, para siyang gata. Hindi ko pa alam paano siya lutuin. Meron nakalagay microwave. Tapos pwede mo din siya lutuin sa kawali ng mga 8 minutes. Nabili ko to ng mga 4 euro siguro. So, ilang piraso siya? 2, 4, 6, 8, 9. 9 piraso. So, ito siya, oh. Ang lambot niya. Sana masarap. Ilang piraso na lang kaya yung ano? Yung perapet. Sana magkasya pa siya, no? Kasi kung hindi siya magkasya, yung iba, ano ko na lang, gagawin kong banana cake. So, tanggalin ko lang to and then babalikan ko kayo. Mainit na yung mantika, kaya ilalagay ko na itong manok. 6 lang naman itong piraso. So, ganito yung manok. Masarap to kasi nga, minarinate ko siya ng mga 3 hours. And ngayon, mag-start na ako magbalot ng saging. Ang lambot niya talaga. So, hiwain ko lang siya ng 2. Para hindi, hindi ba, bumukol. Bumukol? So, ayan. So, ayan. Saba nga, oh. Tapos, ito yung aking wrapper. Wait lang. Mali-mali. So, ayan siya. Ganyan lang yung pagkano ko. Pagkalagay. Para mahaba. Alam niyo ba dati nung childhood ko, yung lola ko, kapatid ng mama ng mama ko is nagbebenta siya ng toron, banana Q, yung mga snack food, tapos minsan nga kamote Q. So, binabayaran kami, like, siya yung nagluluto, tapos kami maglilibot-libot sa bahay-bahay kapag hapon. Tapos, meron kaming suhol. So, nilagyan ko piece ng ng asukal. Ito yung natatandaan ko, nilagyan nila ng asukal para matamis yung saging. Minsan na nilalagyan nila ng ng tawag nito, langka. So, wait lang. So, tubig lang yung gagawin kong pang dikit. So, ito na yung banana Q. Panay ako pa sabing banana Q. Toron. Toron ni Leslie. Sira na, oh. Idodouble ko na lang dito. Kasi sayang kung tapon. Nabasa kasi siya. So, ayan. Iiwain ko muna. Alam niyo yung sa Bicol, yung sinapot. Kuan din siya. Ginaganito yung paghiwa. Tapos, papatukon pa ng another na ganito. Tapos, ibababad siya sa mixture ng harina. So, tawag dyan is sinapot. Lagay tayo ng sugar. So, ayan. It's crazy, but it's true. Ano kaya yung lasa nito, no? Kasi kaya dito saging yung Pinas.
Oh, perfect yung pagkagawa ko nitong isa. Ito na guys lahat, oh. Meron tirang isang saging. Kasi nga nagkulang yung wrapper. So, gagawin ko na lang siyang banana cue. Ito pala guys yung itsura ng itong vegetable. Tingnan mo. So, ayan yung itsura niya. So, lulutuin ko lang dito sa kawali. Ito muna yung unahin ko. So, ito na guys yung itsura niya. So, luto na guys yung toron. Tingnan niya. Excited na ako matikman kaso nga sobrang init pa, oh. Look at that. Tapos ito yung aming dinner. So, ayan siya. Fried chicken. At saka vegetable. So, nagluto ako ng rice. So, ayan. Excited na ako. Mainit nga lang. Pauwi na rin nga si Mister kasi nga after namin kumain and maya-maya, mga 7, meron siyang appointment kasi pupunta kami ng dental clinic kasi papayos na yung dito banda kasi nga kuhan siya, nabuksan. So, papalagyan niya ulit. Tawag niya peeling, gano'n. So, ayan. Ang ganda ng weather ngayon. Tingnan niyo naman. Mainit sa labas, maaraw. So, ayan yung mga sinampay ko. Ito naman yung binili ni husband. Nabulaklak yesterday. So, mauna ko kumain, guys. Kasi nga, gutom na ako. Hindi ko pa naman makain yung turon kasi nga sobrang init. Baka mapaso yung dila ko. Siyempre chicken. Malambot siya sa loob. Tapos pag may tira pa, babaunin ko siya bukas. Kasi bukas, yung pasok ko is maaga siya. Mga 5:30, dapat nakapag-drive na ako. Hi guys! Nandito kami sa sa dental clinic. This one. Guys, nandito kami sa loob ng clinic. Kasi nga meron si husband appointment. Ipapayos niya yung ngipin niya. I will put my jacket here because Okay. And alam niyo ba dun sa reception, akala niya ako si Sandis. Kasi sabi niya yung pangalan daw na Sandis is pang babae. Kaya hiningin ako ng ID. Tapos wala pa naman akong dalang ID. Akala niya ako yung may appointment. yeah. And then sabi niya, But think I am how old are you? 34. Ah, okay. So it makes 34. sense. Kasi nga 40 years old din yung Sandis. So, ayan. Ito yung itsura niya sa loob. So, ayan guys. Tinawag na si husband sa loob. So, nandito lang ako. Nakaupo. So, kami lang yung tao dito. Kasi nga, di ba, by appointment. So, ngayon is 7:30 na ng gabi. Pero, ang liwanag pa rin sa labas. So, yung problema niya is, yung dito niya, sa gum, merong nakalagay na merong nakalagay parang metal. Yung tawag niya is, peeling. So, one time, nung kumain siya, nalaglag yung mga nasa loob. So, kailangan ilagyan ulit. Kasi nga kapag uminom siya ng malamig, mangilo. So, kailangan nang ipaayos. Alam niyo ba guys, nung nasa Pinas ako, ginastosan ako ni husband para lang sa ngipin ko. Kasi nga, meron din akong ditong ngipin sa may gums na kailangan bunutin kasi nga nagpa-x-ray ako noon. Tapos, merong nakitang ngipin na dapat tanggalin kasi kapag hindi tanggalin, maapektuhan yung ibang ngipin. May chances na mabulok yung tabi ng ngipin. So, pinatanggal ko siya. So, dito siya banda. So, kapag banda dito sa sa may gums, ang mahal yung bunot. Nakalimutan ko kung magkano. Tapos, yun? 10K. 10K siguro yun. Kasi nga, bago ako pumunta ng Latvia, bulto talaga ako kasi nga mahal talaga dito sa Europe. So, ayun.
And, di ba, nung after ng x-ray, sinabihan din ako nung doktor na kailangan ko daw, magpa-brace kasi nga hindi pantay-pantay yung ngipin ko sa ganyan. Pero, ayoko pang magpa-brace kasi nga mahal. Alam niyo ba guys, nung maliit pa kami, hindi yan uso sa amin yung magpa-dentist kasi nga diba mahal. So yung ginagawa namin kapag malapit ng matanggal yung ngipin, so yung ginagawa namin is kukuha kami ng sinulid, tapos tatalian namin yung ngipin kung saan yung malapit ng matanggal. So yung ginagawa namin is ilalagay mo sa loob and then hilain mo bigla para hindi mo mapil yung sakit, or kung mapil man yung sakit, mabilisan lang kasi nga mabilis lang, mapapagulong ka na lang talaga. Ay, tapos na, tanggal na. Tapos meron din ba kayong meron din mga paniniwala na kapag yung ngipin daw is, example, nabunutan ka ng ngipin sa baba, dapat daw itatapon mo yung ngipin paitaas. Kumbaga itatapon mo siya sa bubong. Tapos kapag naman sa taas yung nabunot, itatapon mo siya sa baba. Para daw yung pagtubo is hindi mabaliktad. Hindi ko alam kung totoo ba yan. Basta yun. Ginagawa namin yan dati. So, finally guys, natapos na yung pag-ayos ng ngipin ni husband. And finally, naayos na. Nalagyan na yung butas. So, yung binayaran niya is 180 euro. Actually, medyo natagalan kami. Yan, tingnan nyo. Alas 8 ng gabi dito sa Netherlands. And, maliwanag pa din. So, ito yung dental. You see? Parang lang siya, bahay. Pero pagpasok mo sa loob, malawak siya. Botman Thunderstand Dental 365. So, dyan. So, ayun. Ito yung car namin. Oh, dito namin pinark. Mabuti na nga lang pwede pang mag-park. So, kunti na lang yung tao. Ito na siya. Success. Cheers. So, he was so happy. So, akala ko guys, mura na yung 180 euro para sa pag-peeling sa ngipin niya. And sabi ni husband, ang mahal pala. Kasi ngayon, wala naman daw kasing ibang ginawa. Hindi nga nilinisan. Lang talaga, parang nilagyan lang sa loob. Tapos 180 euro na. And then after nito, pupunta kami ng McDo. Kasi nga, sabi ko sa kanya, gusto kong bumili ng yung Choco Frappe. Nag-crave ako. Happy to see the feelings. That's very good. So ayan guys, nandun You're na kami working sa till 1 McDo. o'clock actually. Here? Yes, you see that Mac Drive open till 1 o'clock. No, Friday and 11. Ah, yeah. 1 o'clock. Ah, yeah. So, yung in-order lang naman namin is yung ice frappe. Dankeschön. Fun weekend.